Ang simoy ng hangin sa Hacienda del Sol ay tila nagbubuong hininga. Hindi ito ang sariwang hangin ng mga harding madrigal na kinagisnan ko. Ito ay maihalong amoy ng lupa, lumang kahoy at sabon panlaba. Bumalik ako sa realidad. Hindi na ako si Alana Madrigal, ang nag-iisang tagapagmana ng Madrigal Holdings. Ngayon, ako si Ara, isang bagong katulong. Kinagat ko ang labi ko. Kahit ang paghawak sa basang trapo ay tila isang malaking gawaing nagpapagod sa buong braso ko. Ang mga kamay ko, na dati isanay lang sa pagpili ng mga mamahaling alahas at paghawak ng libro sa accounting, ngayon ay naninigas sa pagpupunas ng alikabok sa matatayog na kasangkapan ng mansyon. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw. Nahulog ang hawak kong Chinese vase. Kumalat sa sahig ang mga piraso nito, parang mga pangarap kong biglang nagkawatak-watak. Ano yan? Isang tinig ang pumutol sa katahimikan. Malamig. Matigas. Kinilabutan ako. Lumingon ako at nakita ko si Marco Rivera. Nakatayo siya sa bukana ng pinto, nakapamulsa, at tinitigan ako na parang isa akong insektong nakakadiri. Ang mga mata niya ay maihalo ng pagkainis at paghamak. Ako po. Sorry po, Sir Marco, halos pabulong kong sabi, namumula sa hiya. Sana lamunin na lang ako ng lupa. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa dibdib ko. Tinitigan niya ang nabasag na florera, pagkatapos ay binalingan niya ako. Ito ba ang trabaho ng isang katulong? May diin ang salitang katulong. Hindi ka ba sanay humawak ng trabaho? O sadyang wala kang pakialam? Napaawang ang bibig ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagsigawan na hindi ako ganito. Hindi ko kasalanan na ang buong buhay ko ay hindi ko kailangang magbuhat ng baso o maglinis ng bahay. Pero hindi ko magawa. Nandoon ang mama ko sa kabilang kwarto. Kailangan kong manahimik. Kailangan naming makatago. Pasensya na po talaga, sir, ulit ko, yumuko para damputin ang mga basag na piraso. Ngunit bago ko pa mahawakan ang isa, biglang dumukot si Marco ng basurahan at ibinigay sa akin. Diyan mo ilagay. At mag-ingat ka. Mahalaga yan. Ang tono niya ay tila pinaparamdam sa akin na ako ang pinakamiserabling nilalang sa mundo. Nang lumabas siya, pakiramdam ko ay gusto kong umiyak. Kinagabihan, habang nililinis ko ang sarili kong kwarto, umupo si Mama Elena sa tabi ko. Hinaplos niya ang buhok ko. Alam kong mahirap, anak. Pero kailangan nating maging matibay. Pero ma, bakit tayo rito? Bakit kailangan kong magpanggap? Hindi ko kaya. Nakakahiya. Ang mga luha ko ay nagbanta ng bumuhos. Para ito sa papa mo, Alana, malumanay niyang sabi. Kailangan nating patunayan na inosente siya. At para manatiling ligtas tayo. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa atin sa ngayon. Niyakap ko ang mama ko. Ang mga yakap niya ang tanging kalakasan ko ngayon. Alam kong ginagawa niya ang lahat para sa akin. Ang Hacienda del Sol ay malayo sa kaguluhan ng Maynila. Isang malaking, lumang mansyon na punong-puno ng mga lihim tulad ng amin. Hindi ko alam kung bakit dito kami pinili ng taong tumulong sa amin. Pero ang alam ko, kailangan naming manatili. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng hapagkainan, narinig ko ang boses ni Don Ricardo, ang ama ni Marco, na nakikipag-usap sa asawa niyang si Doña Sofia. Kawawa naman ang pamilya Madrigal, sabi ni Don Ricardo. Ang hirap isipin na isang iglap na wala ang lahat sa kanila. Lalo na ang batang iyon. Si Alana, di ba? Siguradong hirap na hirap. Nagkunwari akong nagpupunas ng mesa, ngunit nakikinig ako ng mabuti. Ang kanilang awa ay tila nakakahiya sa akin. Ayoko ng awa. Gusto kong ipagsigawan sa kanila na ako si Alana at hindi ako kawawa. Pero pinigil ko ang sarili ko. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang boses ni Don Ricardo sa kanyang opisina. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Kailangan nating sundin ang plano, sabi niya sa telepono. Para sa proteksyon niya. At para sa Madrigal. Ang boses niya ay mahina, tila may nililihim. Kailangan nating siguraduhin na magtatago siya ng maayos. Ang kasal ay hindi pa natin masasabi kung paano mangyayari, pero kailangan nating kumilos ayon sa kalooban ng ama niya. Nagulat ako.
Kasal? Kanino? At ano ang ibig sabihin ng di kalooban ng ama niya? Ang mga salitang iyon ay nagpaikot sa utak ko. May malaking plano bang nangyayari na hindi ko alam? O guni-guni ko lang? Biglang lumabas si Marco mula sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Nagtama ang paningin namin. Mabilis kong iniwas ang tingin at nagkunwaring nagmamadaling dumaan. Hindi ko siya pinansin pero ramdam ko ang titig niya sa likod ko. Nanginginig ang tuhod ko habang naglalakad. Ang mga salita ni Don Ricardo ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba at takot. Ang gabing ito ay nagsisimula palang maglabas ng mga lihim. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang nakatingin sa hardin. Ang paborito kong gardenya ay tila nalalanta. At alam kong kung sino ang may kagagawan. Si Ara. Ang bagong katulong na halos araw-araw ay may nagagawang kapalpakan. Hindi ko maintindihan. Paano nangyari na ang isang tao ay ganito kawalang alam sa mga gawain? Nilapitan ko ang halaman. Ang mga dahon ay naninilaw, ang ilang bulaklak ay nalaglag na. Anong nangyari dito? Malamig ang boses ko. Nasa likod ko siya. Naramdaman ko ang presensya niya. Ako po kasi akala ko po mas maraming tubig ang kailangan niya, halos pabulong niyang sabi. Lumigon ako. Nakayuko siya, ang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. Akala mo? Hindi ka nagtatanong. Hindi ka ba naturuan sa bahay niyo kung paano mag-alaga ng halaman? Ang inis ko ay umabot na sa labi. Ang mga madrigal ay sikat sa mga hardin nilang sagana. At ang ara na to ni halaman ay hindi marunong alagaan. Sorry po, ang tanging lumabas sa bibig niya. Sorry. Hindi lang sorry ang kailangan dito, Ara. Disiplina at responsibilidad. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. At sa isang iglap, nakita ko ang pagtaas ng kanyang balikat at ang unti-unting pagpulang ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Napahinto ako. Para akong nabato. Naiiyak siya dahil sa halaman? Tila kakaiba. Ang akala ko'y isa siyang matigas at sutil na babae. Pero ang luha niya ay nagpaalala sa akin ng isang batang nawawala. Agad akong bumalik sa pagiging seryoso. Sige na. Linisin mo na yan. At alamin mo kung paano alagaan ang gardenya. Naglakad ako palayo, ngunit hindi maalis sa isip ko ang mga luhang iyon. May kakaiba sa kanya. Hindi siya ordinaryong katulong. Isang hapon, habang nag-iinspeksyon ako sa lumang bodega, nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto at humampas sa akin. Nasa likod pala si Ara, may dalang walis. Ay, Sir Marco. Nagulat siya. Mabilis siyang umurong. At sa pag-urong niya, biglang kumulog at namatay ang ilaw. Dumilim ang buong bodega. SD, bulong ko. Brownout. May emergency light ka ba dyan? Wala po, sir, halos paos niyang sabi. Narinig ko ang mahina niyang paghinga. May problema ba? Tanong ko. Wala po. Medyo takot po kasi ako sa dilim. Nagulat ako. Takot sa dilim? Isang katulong. Tila may mali. Naghanap ako ng flashlight sa aking cellphone. Nang lumiwanag ang liwanag nito, nakita ko si Ara na nakatayo malapit sa pinto, nakayakap sa kanyang sarili at namumutla. Para siyang batang naligaw. Dito ka lang, sabi ko. Tatawag ako ng electrician. Huwag kang gagalaw. Sinubukan kong makaramdam ng inis, ngunit may bahagi sa akin ang nakaramdam ng pag-aalala. Habang hinihintay namin ang kuryente, tahimik lang siya. Ngunit paminsan-minsan ay maririnig ko ang paghinga niya. Nang bumalik ang ilaw, agad siyang huminga ng maluwag. Salamat po, Sir Marco. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko pa nakita sa kanya. Isang ngiting nagpatunaw ng kaunting bahagi ng pagiging masungit ko. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko si Ara na nakaupo sa isang silya, nagbabasa. Nagulat ako. Hindi siya nagbabasa ng gossip magazine. Nakita ko ang pabalat ng libro. Isa itong aklat tungkol sa financial management and corporate law. Naglakad ako papalapit, tila hindi siya napansin. Nilingon niya ako at agad niyang ibinaba ang libro at tinago sa likod niya. Sir Marco, bulong niya. Anong binabasa mo? Tanong ko.
Wala po, sir. May nakita lang po ako. Financial management. Hindi ba't ang trabaho mo'y maglinis? O nagbabalak kang maging sihi ng Hacienda del Sol? May bahid ng pang-asar sa boses ko. Ngunit ang totoo, nabigla ako. Ang isang katulong na nagbabasa ng ganoong libro ay isang palaisipan. Nagkunwari siyang nagmamadali at umalis. Pero ang tanong ay naiwan sa isip ko. Sino ka talaga, Ara? Nang gabing iyon, habang nagkakape ako sa balkonahe, nilapitan ako ni Mama Sofia. Marco, naawa ako sa batang si Ara, sabi niya. Alam mo ba, ang pamilya niya ay dumaan sa matinding trahedya. Lalo na ang papa niya. Mabuting tao yon, ang papa ni Alana. Ang daming ginawa para sa kumpanya niya, tapos ganoon lang ang sinapit. Napalingon ako kay Mama. Si Alana? Sino yan, Ma? Si Alana Madrigal, anak, sagot niya. Ang dating tagapagmana ng Madrigal Holdings. Nabalitaan ko, nagtatago raw sila ng mama niya. Hindi ko akalain na ang kasambahay nating si Ara ay siya. Kaya pala pamilyar ang mukha niya, pero ayaw kong magduda. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Ara? Si Alana Madrigal? Ang spoiled heiress na nababalitaan sa mga dyaryo na anak ng isang korap na negosyante. Ang dating magandang prinsesa ay ngayon ay isang clumsy na katulong. Hindi ko maintindihan. Bakit siya magtatago? At bakit dito? At ang pinakamahalaga, anak, dagdag ni Mama, alam kong may masamang nakaraan ang pamilya Madrigal. Pero hindi lahat ng yaman ay galing sa kasamaan. Ang papa niya ay inosente. At kailangan siyang tulungan. At alam kong kaya nating gawin iyon. Naiwan akong nakatulala. Ang mga luhang nakita ko kanina, ang takot niya sa dilim, ang pagbabasa niya ng libro sa financial management. Lahat iyon ay biglang nagkaroon ng koneksyon. Kaya pala, hindi siya simpleng katulong. Pagpasok ko sa kwarto ko, napatingin ako sa side table. Nakita ko roon ang isang kulay gintong kwintas. Isang kwintas na nahulog mula sa bulsa ni Ara nang magkasama kami sa bodega. May nakaukit na letra. A. Alana Madrigal. Napaupo ako sa kama, hawak ang kwintas. Ang mga mata ko'y nakatitig sa mga letra. Ang akala kong simpleng katulong ay isang prinsesang nagtatago. At ngayon, hawak ko ang pinakamalaking lihim niya. Nagising ako kinabukasan na may mabigat na pakiramdam. Ang panaginip ko tungkol sa papa ay sariwa pa sa isip ko. Ang pagbagsak niya, ang mga sigaw, ang dilim. Napahawak ako sa lig ko. Hinanap ko ang kwintas ko. Ang kwintas na bigay ng papa ko. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin sa kanya. Ngunit wala. Nataranta ako. Kinapa ko ang unan, ang ilalim ng kama, ang mga sulok ng kwarto. Wala. Nasaan ang kwintas ko? Ang tanging alaala ko sa papa. Hindi ko pwedeng mawala yon. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco. Nakatayo siya doon, nakasandal sa hamba ng pinto, ang mga mata niya tila nagtatanong. May kakaiba sa tingin niya. Tinitigan niya ako at pakiramdam ko'y alam niya. Alam niyang may hinahanap ako. May hinahanap ka ba, Ara? Tanong niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagdududa. Napalunok ako. Wala po, Sir Marco. Nag-aayos lang po ako ng gamit. Hindi siya umalis. Patuloy niya akong tinitigan. Ang titig niya ay parang laser na tumatago sa akin. Pakiramdam ko ay nababasa niya ang bawat lihim ko. Ang bawat takot ko. Sigurado ka, tanong niya ulit. Mukha kasing may nawawala sa'yo. Napakunot ang noo ko. Paano niya nalaman? May alam ba siya? O nagpapanggap lang siya? Wala po, sir. Tapos na po ako mag-ayos. May kailangan po ba kayo? Sinikap kong maging kalmado, ngunit nanginginig ang mga kamay ko. Wala naman, sabi niya, at sa wakas ay umalis din siya. Ngunit bago siya lumabas, sinulyapan niya ako ng matagal. Ang tingin na yon ay nag-iwan ng malaking katanungan sa isip ko. Hawak ba niya ang kwintas ko? Hindi pa man ako nakakabawi sa kaba, biglang dumating si Mama Elena. Ang mukha niya ay namumutla, ang mga mata niya ay puno ng takot. Alana, bulong niya, halos hindi marinig. May tumawag sa akin. Galing sa Maynila.
Sino, ma? Tanong ko, kinakabahan. Si Tito Miguel mo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nalaman daw niya na nawawala tayo. At may mga tao siyang pinapahanap sa atin. Napaupo ako sa kama. Si Tito Miguel. Ang kapatid ng papa ko. Ang taong pinaghihinalaan naming may kagagawan sa lahat ng nangyari. Ang taong gusto kaming hanapin para tuluyan kaming patahimikin. Anong sabi niya, ma? Sabi niya, hindi kayo makakatakas, Elena. Alam kong nasa Pilipinas pa kayo. At hahanapin ko kayo. Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko. Niyakap ko si mama. Ang takot ay lumukob sa buong katawan ko. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa buhay namin. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Tito Miguel ay umalingaw sa isip ko. Ang panaginip ko tungkol sa papa ay paulit-ulit na bumabalik. Ang huling sandali na nakita ko siya, ang pagbagsak niya, ang dugo. Napapikit ako ng mariin, pilit na inalis ang mga imaheng iyon. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Kailangan kong huminga ng sariwang hangin. Naglakad ako papunta sa hardin. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa buong hasyenda. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga halaman, naramdaman ko ang presensya ng iba. Nagtago ako sa likod ng malaking puno ng mangga. Nakita ko si Marco. Nakatayo siya sa malayo, nakatingin sa labas ng gate. Hindi siya gumagalaw. Nagtago ako, pinagmamasdan siya. May hawak siyang isang bagay sa kamay niya. Isang maliit, kumikinang na bagay. Ang kwintas ko. Alam ko na. Hawak niya ang kwintas ko. Bigla siyang gumalaw. Naglakad siya papalapit sa gate. Nagtago ako ng mas maigi. Nakita ko siyang kumuha ng cellphone. May kinakausap siya. Hindi ko marinig ang sinasabi niya, ngunit ang tono niya ay seryoso. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang cellphone. At sa isang iglap, nakita ko ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa labas ng gate ng hasyenda. May bumaba mula sa sasakyan. Isang lalaki. May hawak siyang kamera. At kinukuhanan niya ng litrato ang Hacienda del Sol. Kinilabutan ako. Hindi ito basta-bastang bisita. Hindi ito random. Ito ba ang mga tao ni Tito Miguel? Sinusundan ba nila kami? At si Marco? Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Bakit siya nasa labas ng gate ng gabing ito? At bakit niya hawak ang kwintas ko? Hindi ako makatulog. Ang kwintas ni Alana, ang di-arak na nagpapanggap, ay nasa ibabaw ng side table ko. Nakaukit ang mga letra, ay ding Alana Madrigal. Ang prinsesa na ngayon ay naglilinis ng sahig at nag-aalaga ng halaman. Ang prinsesa na sinabihan ng mama ko na inosente at tikawawa. Simula nang malaman ko ang totoo, may kakaiba sa pakikitungo ko sa kanya. Hindi na lang siya ang clumsy na katulong. Nakikita ko ang takot sa mga mata niya, kapag nagkakamali siya, ang pilit na pagtatago ng kanyang tunay na sarili. At hindi ko maiwasang makaramdam ng awa. O higit pa roon. Isang gabi, nakita ko siya. Palihim siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa hardin. Sumunod ako. Nagtago ako sa likod ng malalaking halaman, pinapanood siya. Hindi niya alam na nandoon ako. May kinakausap siya sa cellphone niya. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong, ngunit ramdam ko ang takot. Hindi ko po maintindihan, Tito Miguel. Bakit po kailangan pa nating itago? Gusto ko na pong bumalik sa dati. Natatakot po ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tito Miguel. Ang pangalan ng tiyuhin niya na nabalitaan kong may kinalaman sa gulong nangyari sa pamilya Madrigal. Kaya pala. Kaya siya nagtatago. Kaya hindi niya gustong malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako sa pinagtataguan ko. Ano ang tinatago mo, Alana Madrigal? Diretso ang tanong ko. Napatayo siya ng tuwid, halos hindi makahinga sa gulat. Ang cellphone ay muntik nang mahulog sa kamay niya. Ang mga mata niya inanlaki. Sir Marco. Huwag kang magpanggap, Alana, sabi ko. Alam ko na. Alam ko kung sino ka. Hawak ko sa palad ko ang kwintas na nakuha ko, inilabas ko ito para makita niya. At alam ko na bakit ka nagtatago.
Agad siyang lumapit sa akin, pilit na inaagaw ang kwintas. Wala kang alam, Sir Marco. Huwag kang makialam sa buhay ko. Napakagat ako ng labi. Huwag makialam. Nagsisinungaling ka sa ilalim ng bubong namin. Pinapaniwala mo kaming simpleng katulong ka lang samantalang ikaw ang tagapagmana ng Madrigal Holdings. Hindi mo naiintindihan. Sigaw niya at may luhang umago sa pisngi niya. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Kung ganon, ipaintindi mo sa akin. Lumapit ako sa kanya, ang boses ko ay mataas na rin. Akala mo ba madali sa akin ang lahat ng ito? Ang makita kang nagpapanggap, ang malaman ang lihim mo, habang alam kong may tinatago ka pa. Napakayuko siya. Ang balikat niya ay nanginginig. Hindi ako makapagsalita. Wala akong pwedeng sabihin. Bakit? Tanong ko. Dahil ba sa Tito Miguel mo? Anong ginawa niya? Anong nangyari sa papa mo? Bigla siyang nagtaas ng tingin. Ang mga mata niya ay galit, puno ng kirot. Wala kang karapatang magtanong ng ganyan. Wala kang alam sa sakit na nararamdaman ko. Napatahimik ako. Ang galit sa boses niya ay nagpaparamdam sa akin ng kanyang tunay na pighati. Hindi siya spoiled brat. Hindi siya mapagkunwari. Siya ay isang babaeng nasaktan. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng koneksyon ang aming mga mata. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pait at pagkatapos ay awa. Para sa kanya. At para sa aming dalawa. Alana di. Halos pabulong kong sabi at kinuha ko ang kamay niya. Ngunit agad niyang inalis ito. Huwag kang lumapit, Anya, ang boses ay mahina na. Kailangan ko lang mag-isa. Hindi pa man ako nakakasagot, narinig ko ang boses ni Papa Ricardo mula sa likod ko. Marco, Alana, ano ang nangyayari dito? Napalingon kami. Nakatayo si Papa sa pintuan, ang mukha ay seryoso. Napatingin siya sa amin, pagkatapos ay kay Alana, at sa kwintas na hawak ko. Anak, sabi niya, nilapitan niya ako. May kailangan kang malaman tungkol kay Alana. At tungkol sa pamilya niyo. Tinitigan ko si Papa, pagkatapos ay si Alana. Ang gulo sa isip ko ay lalong lumala. Ano pa bang sikreto ang matutuklasan ko? Alana, Marco, sabi ni Papa, ang boses ay puno ng pagkaseryoso, na halos hindi ko siya makilala. Napakalaki ng pinagdaanan ng pamilya Madrigal. At may dahilan kung bakit kayo nasa ilalim ng iisang bubong ngayon. Napalunok ako. Dahil, patuloy ni Papa, ang mga mata niya ay tumitig sa aming dalawa, ikaw, Marco, at si Alana ay nakatakdang ikasal. Biglang umikot ang buong paligid ko. Kasal. Kami. Hindi ko maintindihan. Ang babaeng halos araw-araw kong kinainisan, ang babaeng puno ng lihim. Siya ang magiging asawa ko. Parang pinipiga ang puso ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkalito at pagkabigla. Ang mga salita ni Don Ricardo ay umalinggaw sa buong silid, tila isang malakas na kulog na bumagsak sa aking ulo. Ikaw, Marco, at si Alana ay nakatakdang ikasal. Kasal. Ako at si Marco. Ang lalaking kinaiinisan ko, ang lalaking nagpaparamdam sa akin na ako ang pinakamiserableng nilalang sa mundo. Ang lalaking tinitignan ako na parang basura. Hindi. Hindi ito totoo. Ano po? Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Si Marco, sa tabi ko, ay mukhang nabigla rin, ngunit mas kalmado siya kaysa sa akin. Ang mga mata niya ay nanlaki, ngunit agad niyang sinubukan itong itago. Anak, ito ang kasunduan ng mga Madrigal at Rivera, paliwanag ni Don Ricardo, ang boses ay seryoso. Isang kasunduan na matagal nang napagkasunduan ng inyong mga ama. Kasunduan? Uminit ang ulo ko. Napakasakit naman ang biro niyo, Tito Ricardo. Hindi po ako maniniwala sa ganyan. Hindi po ako papayag. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang galit ay unti-unting kumakalat sa buong katawan ko. Para akong pinagtaksilan. Pinagtaksilan ng aking ama, ng aking ina, at ngayon ng pamilya Rivera. Bakit nila ako gagawing piyesa sa isang laro na hindi ko maintindihan? Alana, pakinggan mo kami, sabi ni Doña Sofia, lumapit sa akin. Ngunit hindi ko na sila pinakinggan. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Marco, na ngayon ay tila maihalo ng awa at pagka-guilty. Awa? Pagka-guilty?
Sigurado akong alam niya ang lahat ng ito. Sigurado akong kasama siya sa plano. Ang lahat ng pagpapanggap ko, ang lahat ng hirap ko, ay para lang sa kasunduan na ito. Hindi. Sigaw ko at tumakbo ako palabas ng silid. Narinig ko ang pagtawag nila sa akin, ngunit hindi ko sila pinansin. Tumakbo ako papunta sa hardin, sa ilalim ng buwan, kung saan ko lang nararamdaman ang kalayaan. Nang makarating ako sa isang tagong sulok ng hardin, napaupo ako sa damuhan. Ang mga luha ko'y umagos, mainit at masakit. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay gumuho. Ang pagmamahal ng papa ko, ang pagtitiwala ko sa mama ko, ang pag-asa kong makamit ang hustisya. Lahat ay tila isang malaking kasinungalingan. Maya-maya, narinig ko ang mga yapak. Si Mama Elena. Umupo siya sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit. Ma, bakit po? Bakit niyo po ito ginawa sa akin? Ang boses ko'y basag. Bakit niyo po itinago ang kasunduan na yan? Ginamit niyo lang po ba ako para sa plano ng papa? Hinaplos ni Mama ang likod ko. Anak, hindi ganyan ang iniisip mo. Ginawa ito ng papa mo para sa'yo. Para protektahan ka. Protektahan? Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang taong hindi ko kilala? Sa isang taong kinaiinisan ko. Alana, pakinggan mo ako, sabi ni Mama, ang boses niya ay puno ng sakit. Bago mangyari ang lahat ng ito, bago ang insidente sa papa mo, nagkaroon sila ng kasunduan ni Don Ricardo. Alam ng papa mo na may nagbabalak na masama sa kanya. Alam niya na may gustong kumuha ng lahat sa atin. Kaya gumawa siya ng paraan para siguraduhin na magiging ligtas ka. Ang kasunduan sa kasal ay isang proteksyon. Isang paraan para magkaroon ka ng pamilya na magtatanggol sa'yo kapag wala na siya. Napatingin ako kay Mama. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Pero Ma, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Bakit kailangan kong magpanggap? Bakit kailangan kong dumaan sa lahat ng ito? Hindi namin masabi, anak. Delikado. Ang kasunduan ay dapat manatiling lihim para hindi malaman ng mga kalaban natin. Kung nalaman nila na may kasunduan na magpoprotekta sa iyo, mas lalo kang mapapahamak. Niyakap ko si Mama. Ang sakit ng pagtataksil ay unti-unting napalitan ng pighati. Ang papa ko. Ginawa niya ito para sa akin. Ang lahat ng hirap na pinagdadaanan ko ay bahagi ng plano niya para protektahan ako. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko pa rin matanggap ang ideya ng kasal. Sa isang taong hindi ko mahal. Sa isang taong hindi ko pinagkakatiwalaan. Alana, can we talk? Nilingon ko. Si Marco. Nakatayo siya sa di kalayuan, ang mukha ay seryoso. Wala tayong dapat pag-usapan, malamig kong sabi. Alam mo ang lahat ng ito, di ba? Kasama ka sa plano. Ginagamit niyo lang ako. Hindi ganyan, Alana, sabi niya, lumapit. Hindi ko alam ang buong detalye. Nalaman ko lang din ang tungkol sa kasunduan kanina lang. At hindi kita ginagamit. Gusto lang kitang tulungan. Tulungan? Tumayo ako. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi mo ako kilala? Sa pamamagitan ng pagpapahirak sa akin bilang isang katulong? O sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin para sa pera? Hindi ko kailangan ang pera mo, Alana. Mataas ang boses niya. May sarili kaming yaman. At ang pamilya namin ay hindi kailanman magpapagamit para sa pera. Kung ganon, bakit, tanong ko, ang luha ay patuloy sa pag-agos? Bakit ako? Bakit tayo? Hindi ko alam ang sagot sa lahat ng tanong mo, sabi niya, at lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko. Pero alam kong may dahilan ang lahat ng ito. At handa akong tulungan kang alamin ang katotohanan. Inalis ko ang kamay niya. Huwag kang magpanggap na nagmamalasakit, Marco. Alam kong may tinatago ka pa rin. Ang kwintas ko. Hawak mo yan, di ba? Nagulat siya. Tila hindi niya inaasahan na alam ko. Natahimik siya. Kita mo, sabi ko at tumalikod ako. Hindi kita mapagkakatiwalaan. Naglakad ako palayo, iniwan si Marco na nakatayo doon. Ang puso ko'y masakit. Hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagkalito. Hindi ko na alam kung sino ang pwedeng pagtiwalaan. Habang naglalakad ako pabalik sa kwarto, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang unknown number.
Binuksan ko. Isang larawan. Larawan ko at ni Marco magkasama sa hardin ng Hacienda del Sol. Ang larawan ay kinuha kanina lang. At sa ilalim ng larawan may text message. Ang laro ng pagpapanggap mo ay malapit nang matapos, Alana Madrigal. Hindi ka makakataka sa tadhana mo. At hindi ka rin makakataka sa akin. Nalaglag ang cellphone ko sa sahig. Ang takot ay bumalik mas matindi kaysa dati. Hindi lang ako pinagtaksilan. Sinusundan din ako. At alam nila kung nasaan ako. Ang mga salita ni Alana, hindi kita mapagkakatiwalaan, ay patuloy na umalinggaw sa isip ko. Ang sakit ng mga salitang iyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal. Nakatayo ako sa hardin, sa ilalim ng buwan, habang papalayo siya. Ang larawan sa cellphone niya, ang banta. Alam kong nasa panganib siya, at ang pinakamasakit, hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Hindi ko hahayaang mangyari ang anumang masama sa kanya. Hindi ko hahayaang masira ang buhay niya, tulad ng nangyari sa papa niya. Kung hindi niya ako pagkakatiwalaan, ako ang magpapatunay sa kanya na karapat-dapat ako sa tiwala niya. Ako ang maghahanap ng katotohanan. Kinabukasan, maaga akong nagmaneho papuntang Maynila. May kakilala akong PDFB, si Mang Tonyo. Matagal na siyang nagtatrabaho para sa pamilya Rivera, at alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Mang Tonyo, sabi ko nang makaupo kami sa opisina niya, may kailangan akong ipahanap sa iyo. Inilatag ko ang lahat ng alam ko, ang kaso ng papa ni Alana, ang pagkakakulong niya, ang biglaang pagkamatay, ang pagtatago ni Alana at ng mama niya, at ang paglitaw ni Tito Miguel. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Miguel Madrigal. Ang mga transaksyon niya sa Madrigal Holdings. Ang mga tao niya. Lahat. Tinitigan ako ni Mang Tonyo, ang mga mata niya ay seryoso. Delikado ito, Marco. Alam mo ba kung gaano kalakas ang impluwensya ni Miguel Madrigal? Alam ko, Mang Tonyo. Pero hindi ko pwedeng hayaan na makalusot siya. May kailangan akong protektahan. Hindi ko binanggit ang pangalan ni Alana, ngunit alam kong naiintindihan niya. Sige, sabi niya at tumango. Sisikapin ko. Pero kailangan mo ring mag-ingat. Paglabas ko sa opisina ni Mang Tonyo, nagmaneho ako papunta sa isang hotel sa Makati. May impormasyon akong nakuha na may mahalagang event doon si Miguel Madrigal. Gusto kong makita kung sino ang mga kasama niya. Nagtago ako sa isang sulok ng ballroom, nagmamasid. Nakita ko si Miguel Madrigal, nakangiti, nakikipagkamay sa mga kilalang personalidad. Ang mukha niya ay puno ng pagkunwari. Ang taong ito ang sumira sa buhay ni Alana. Habang nagmamasid ako, napansin ko ang isang babae na lumapit kay Miguel. Maganda siya, may matikas na tindig, at ang mga mata niya ay matalim, tila may tinatago. Nakasuot siya ng isang eleganting itim na gown. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. Si Catalina Reyes, ang bagong partner ni Miguel Madrigal. Catalina Reyes. Ang pangalang iyon ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Nakita ko si Miguel na bumulong sa kanya at ngumiti si Catalina. May kakaiba sa ngiti niya. Isang ngiting maihalong pait. Nagpatuloy ako sa pagmamasid. Maya-maya, lumabas si Miguel upang sagutin ang isang tawag. Sinundan ko siya. Nagtago ako sa likod ng isang haligi, pilit na pinakikinggan ang usapan niya. Nakuha ko na ang lahat, sabi niya sa telepono. Kailangan lang nating burahin ang lahat ng bakas. Huwag mong hayaan na may makita ang batang iyon. Lalo na ang mga dokumento sa lumang bahay. Napakunot ang noo ko. Ang lumang bahay? Ang lumang mansyon ng mga Madrigal? May tinatago ba sila doon? At ang batang iyon, si Alana ba ang tinutukoy niya? At siguraduhin mong walang makakaalam tungkol sa kasunduan, patuloy ni Miguel. Hindi pa panahon para malaman nila ang lahat. Lalo na ang tungkol sa kapatid niya. Kapatid? Nagulat ako. May kapatid si Alana? Hindi ko alam iyon. Ang mga salita ni Miguel ay nagdagdag ng mas maraming tanong sa isip ko. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Miguel sa loob. Nagmadali akong umalis. Kailangan kong bumalik sa Hacienda del Sol. Kailangan kong sabihin kay Alana ang mga narinig ko. Nang makabalik ako, gabi na. Ang Hacienda del Sol ay tahimik. Nakita ko ang ilaw sa kwarto ni Alana na nakabukas pa.
Nag-alinlangan ako kung lalapit ako. Alam kong galit siya sa akin. Alam kong hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Ngunit may kailangan akong gawin. Kinuha ko ang isang puting rosas mula sa hardin. Ang paborito ni Mama Sofia. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ni Alana. Nakita ko ang nakabukas na bintana. Inilagay ko ang rosas sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng kanyang libro. Hindi ko siya ginising. Hindi ko siya kinausap. Gusto ko lang na malaman niya na may nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos, bumalik ako sa aking kwarto. Ang kwintas ni Alana ay nasa palad ko pa rin. Tinitigan ko ito. Ang AAC hindi lang ito inisyal. Ito ay isang paalala ng isang lihim na kailangan kong protektahan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula kay Mang Tonyo. Binuksan ko ito. Isang larawan. Larawan ni Miguel Madrigal. Nakatayo siya sa harap ng isang libingan. Walang pangalan sa lapida. Tanging petsa lamang. Isang petsa ng kapanganakan. At isang petsa ng kamatayan. Ang libingan ay tila luma na. At sa ilalim ng larawan, may text message mula kay Mang Tonyo, Marco, nakuha ko ang impormasyon. Ang libingan na ito ay pag-aari ng pamilya Reyes. At ang petsa ng kamatayan sa lapida ay pareho sa petsa ng kapanganakan ni Catalina Reyes. Napahawak ako sa bibig ko. Catalina Reyes. Ang babaeng kasama ni Miguel sa party. Ang libingan ng pamilya Reyes. At ang petsa ng kapanganakan ni Catalina. Ano ang koneksyon? At bakit kasama ni Miguel si Catalina sa libingan na walang pangalan? Ang mga anino sa likod ng pader ay tila lalong lumalaki. At ang katotohanan ay tila mas komplikado kaysa sa akala ko. Ang mensahe sa cellphone ko ay patuloy na nagpaikot sa isip ko. May sumusunod sa akin. Alam nila kung nasaan ako. At ang pagkakadiskubre ko sa kwintas ko kay Marco, ang pagtanggi niya na may alam tungkol sa kasunduan, ay nagdagdag lang sa pagkalito ko. Hindi ko alam kung sino ang pwedeng pagtiwalaan. Ngunit may isang bagay na malinaw, kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa papa ko. At kung si Marco ang tanging tao na may kakayahang tumulong sa akin ngayon, kahit na may pagdududa pa ako, kailangan kong isantabi muna ang aking damdamin. Kinabukasan, maaga pa, nilapitan ako ni Marco. Hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari kagabi. Sa halip, direkta siyang nagtanong. Alana, handa ka bang malaman ang totoo? Tinitigan ko siya. Ang mga mata niya ay seryoso, puno ng determinasyon. Hindi ko nakita ang paghamak na dati kong nakikita. Nakita ko ang pag-aalala. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa lumang mansyon ng mga Madrigal, sabi niya. Narinig ko si Tito Miguel na binanggit ang tungkol sa mga dokumento doon. Baka may makita tayo. Kinabahan ako. Ang lumang mansyon. Ang lugar na puno ng mga alaala at ngayon marahil ay puno rin ng mga lihim. Ngunit kailangan kong gawin ito. Para sa papa ko. Nagmaneho kami ng tahimik. Ang Hacienda del Sol ay unti-unting lumayo sa likuran namin. Habang papalapit kami sa dating mansyon, naramdaman ko ang lamig ng hangin. Ang mga puno sa paligid ay tila nagbabalot ng mga anino. Nang makarating kami, ang mansyon ay nakatayo ng tahimik at malungkot. Ang mga bintana ay tila mga mata na nakatingin sa kawalan. Ang bakuran ay puno ng tuyong dahon at mga damo. Ito ang dating tahanan namin. Ngayon, isa na lang itong ghost ng nakaraan. Sigurado ka ba rito? Tanong ko, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating malaman ang totoo, Alana, sabi ni Marco. Mag-ingat tayo. Dahan-dahan kaming pumasok. Ang loob ng mansyon ay madilim at maalikabok. Ang mga kasangkapan ay nakabalot ng puting tela, tila mga multo na naghihintay. Ang bawat hakbang namin ay umalingaw sa katahimikan. Saan tayo magsisimula, bulong ko. Sa opisina ng papa mo, sabi ni Marco. Doon niya siguro itinago ang mga mahahalagang dokumento. Naglakad kami patungo sa opisina ng papa ko. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Pagpasok namin, ang lahat ay nasa ayos, ngunit may kakaibang pakiramdam. Tila may naghalungkat na rito. Sinimulan naming maghanap.
Binuksan namin ang mga drawer, hinanap sa ilalim ng mga libro, sa likod ng mga painting. Wala. Wala rito, sabi ko, nawawala ng pag-asa. Teka, sabi ni Marco at lumapit siya sa isang bookshelf. May kakaiba sa isang bahagi ng dingding. Tila may nakatago. Hinawakan niya ang isang libro at biglang umikot ang bookshelf, nagbubunyag ng isang lihim na pinto. Nagulat ako. Isang lihim na silid. Hindi ko alam na mayroon nito ang papa ko. Pumasok kami sa loob. Ang silid ay maliit, ngunit puno ng mga kahon at dokumento. May isang maliit na mesa sa gitna, at sa ibabaw nito, may mga lumang ledger at mga sulat. Tingnan mo ito, Alana, sabi ni Marco at kinuha niya ang isang ledger. Ito ang mga transaksyon ng Madrigal Holdings. At may mga hindi tugma rito. Kinuha ko ang ledger. Ang mga numero ay nagpaikot sa ulo ko. Mga malalaking halaga. Mga transaksyon na hindi ko maintindihan. Mga pangalan na hindi pamilyar. Ito ba ang mga ebidensya ng money laundering na sinasabi nila? Habang naghahalongkat ako sa mga dokumento, may nakita akong isang lumang album ng larawan. Binuksan ko ito. Mga larawan ng papa ko, mama ko, at ako noong bata pa ako. Ngunit sa isang pahina, may isang larawan na hindi ko maintindihan. Larawan ng papa ko. Ngunit kasama niya ang isang babae na hindi ko kilala. At isang maliit na batang babae. Ang batang babae ay tila kasing edad ko. Ang mga mata niya ay malungkot. Sino ito, Marco? Tanong ko, pinapakita ang larawan. Tinitigan ni Marco ang larawan. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Si Catalina Reyes, bulong niya. Ang babaeng kasama ni Miguel sa party. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Catalina Reyes. Ang babaeng may matalim na mata. Ang babaeng binanggit ni Miguel. Siya ba ang kapatid ko? Biglang narinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas. Huminto ito sa harap ng mansyon. May tao, bulong ni Marco. Tago. Mabilis kaming nagtago sa likod ng isang malaking aparador. Narinig namin ang pagbukas ng pinto sa itaas. Mga yapak. Mga boses. Nasaan na ang mga dokumento? Isang boses ang umalinggaw-ngaw. Boses ni Tito Miguel. Hanapin niyo. Hindi pwedeng may matira rito. Nanginginig ako sa takot. Malapit na sila. Kung makikita nila kami, tapos na ang lahat. Narinig namin ang mga yapak na papalapit. Ang mga boses ay lumalakas. Pumasok sila sa opisina. Narinig ko ang paghahalongkat nila sa mga gamit. Wala rito, Sir Miguel, sabi ng isang lalaki. Hindi pwede, sigaw ni Miguel. Alam kong may itinago ang kapatid ko rito. Hanapin niyo ang lahat. Lalo na ang ETH Drive. ETH Drive. Napatingin ako kay Marco. Nagkatinginan kami. Nang umalis sila sa opisina, dahan-dahan kaming lumabas sa pinagtataguan namin. Nagmadali kaming bumalik sa mesa. Hinanap namin ang ETH Drive. At sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sulat, nakita ko ito. Isang maliit na ETH Drive. Mabilis na kinuha ni Marco ang laptop niya. Isinaksak niya ang ETH Drive. Binuksan niya ang folder. Puno ito ng mga audio files. Binuksan niya ang isa. Boses ng papa ko. At boses ni Tito Miguel. Hindi ko gagawin yan, Miguel. Hindi ko sisirain ang kumpanya ko. Boses ng papa ko. Wala kang magagawa, kapatid, boses ni Miguel. Nasa kamay ko ang lahat. Sundin mo lang ang gusto ko at hindi ka mapapahamak. Hindi. Hindi ako papayag. Biglang nagkaroon ng ingay. Tunog ng paghila. Tunog ng pagbagsak. At pagkatapos katahimikan. Napatulala ako. Ang huling tunog na iyon. Ang pagbagsak. Ang katahimikan. Ito ba ang nangyari sa papa ko? Ito ba ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay? Naramdaman ko ang kamay ni Marco na humawak sa kamay ko. Nanginginig ako. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa akala ko. Ang dilim ng gabi ay tila bumabalot sa akin, tulad ng dilim na bumalot sa buhay ko, simula pa noong bata ako. Nakaupo ako sa aking apartment, nakatingin sa labas ng bintana.
Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, tila mga bituin na malayo sa aking abot. Catalina, kailangan mong maging matibay, bulong ko sa sarili. Ito ang oras para sa paghihiganti. Naalala ko ang mama ko. Ang mukha niya ay laging puno ng pait. Ang papa mo, sabi niya, iniwan tayo para sa ibang babae. Para sa pamilya Madrigal. Inagaw nila ang lahat sa atin. Lumaki ako sa mga kwentong iyon. Kwento ng pagtataksil. Kwento ng pag-abandona. Kwento ng isang ama na pinili ang yaman at kapangyarihan kaysa sa amin. Ang bawat salita ng mama ko ay tila lason na unti-unting kumakalat sa aking puso. Naging galit. Naging puot. Puot sa pamilya Madrigal. Puot sa amang hindi ko nakilala. Puot sa kapatid na mailahat ng hindi ko nakuha. Nang mamatay ang mama ko, mag-isa ako. Walang pamilya. Walang pera. Walang pag-asa. Hanggang sa dumating siya. Si Miguel Madrigal. Alam ko ang pinagdadaanan mo, Catalina, sabi niya, ang boses niya ay malambing, tila isang ahas na umiikot sa aking isip. Alam kong nasaktan ka. At alam kong may karapatan kang maghiganti. Noon, tila siya ang anghel na bumaba mula sa langit. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Siya ang nagbigay sa akin ng direksyon. Tinuruan niya ako. Binigyan niya ako ng pera. At higit sa lahat, binigyan niya ako ng layunin, ang sirain ang pamilya Madrigal. Ang pamilya na sumira sa buhay namin. Ang papa mo, sabi niya isang araw, ay isang korap na tao. At ang kapatid mo, si Alana, ay kasing walang alam tulad niya. Kailangan nating kunin ang lahat ng kinuha nila sa atin. Naniwala ako sa kanya. Naniwala ako sa bawat salita niya. Ang galit sa puso ko ay lumaki, naging isang apoy na handang sumunog sa lahat. Ngunit may isang gabi na nagpabago ng lahat. Naalala ko ang gabing iyon ng malinaw. Nasa lumang mansyon ako ng mga Madrigal, nagtatago sa dilim habang nakikinig sa usapan ni Miguel at ng papa ni Alana. Hindi ko gagawin yan, Miguel, sigaw ng papa ni Alana. Hindi ko sisirain ang kumpanya ko. Hindi ko sisirain ang pangalan ng pamilya ko. Wala kang magagawa, kapatid, sabi ni Miguel, ang boses niya ay puno ng paghamak. Nasa kamay ko ang lahat. Sundin mo lang ang gusto ko at hindi ka mapapahamak. Nagtago ako sa likod ng kortina, nanginginig. Ang puso ko'y bumibilis. Hindi ko maintindihan. Bakit nag-aaway sila? Hindi. Hindi ako papayag. Biglang nagkaroon ng ingay. Tunog ng paghila. Tunog ng pagbagsak. At pagkatapos katahimikan. Napatakip ako sa bibig ko. Nakita ko si Miguel, nakatayo sa tabi ng papa ni Alana, na nakahando sa isasahig. Ang dugo ay kumalat sa sahig. Huwag kang magsalita, Catalina, sabi ni Miguel, ang mga mata niya ay matalim, puno ng banta. Kung may sasabihin ka, ikaw ang susunod. Nanginginig ako. Hindi ako makagalaw. Ang takot ay lumukob sa akin. Ang taong pinagkakatiwalaan ko. Ang taong akala ko'y tutulong sa akin. Siya ang pumatay sa aking ama. Ang ama na hindi ko nakilala. Ang ama na pareho naming ama ni Alana. Simula noon, nagbago ang lahat. Ang puot ko kay Alana ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Ang galit ko kay Miguel ay lumaki, ngunit hindi ko magawa ang anumang bagay. Hawak niya ako. Hawak niya ang lihim na iyon. Catalina, ang boses ni Miguel sa telepono, bumalik ako sa kasalukuyan. Kailangan mong tapusin ang trabaho. Hanapin mo si Alana at ang mama niya. Dalhin mo sila sa akin. Ngayon na. Napakagat ako ng labi. Ang huling misyon. Ang pagkuha kay Alana. Ang kapatid ko. Ang kapatid na hindi ko kailanman nakilala, ngunit ngayon ay konektado sa akin sa isang madugong lihim. Bumaba ako sa aking apartment. Sumakay ako sa kotse ko. Nagmaneho ako papunta sa Hacienda del Sol. Alam kong nandoon sila. Alam kong malapit na akong matapos sa misyon na ito. Habang nagmamaneho ako, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mga mata ko'y puno ng dilim. Ito ba ang gusto ko? Ang maging isang kasangkapan sa paghihiganti ng isang taong pumatay sa sarili kong ama? Nang makarating ako malapit sa Hacienda del Sol, nakita ko sila. Si Alana at ang mama niya.
Naglalakad sila sa gilid ng kalsada, tila papunta sa bayan. Ang mama niya ay mukhang mahina. Ang Alana ay mukhang pagod. Huminto ako sa di kalayuan. Pinagmamasdan ko sila. Si Alana. Ang kapatid ko. Ang kapatid na mailahat ng hindi ko nakuha. Ang kapatid na ngayon ay mukhang mahina at walang kalaban-laban. Dahan-dahan kong inabot ang pinto ng kotse. Handa na akong bumaba. Handa na akong tapusin ang misyon. Handa na akong dalhin sila kay Miguel. Ngunit nang makita ko ang mukha ng mama ni Alana, ang mukha na puno ng pagod at lungkot, biglang nag-alinlangan ako. Ang mukha na tila nagpapaalala sa akin ng sarili kong mama. Ang mukha na tila nagpaparamdam sa akin ng sakit na pinagdadaanan niya. Ang kamay ko'y nanigas sa pinto ng kotse. Hindi ko magawa. Hindi ko kayang saktan ang isang inosenteng tao. Kahit nagalit ako. Kahit napuno ako ng puot. Ang paghihiganti ba ang tunay na kailangan ko? O ang katotohanan? Ang 8th drive na hawak namin ni Marco ay tila naglalaman ng bigat ng buong mundo. Ang mga boses ng papa ko at ni Tito Miguel ay umalinggaw pa rin sa aking isip. Ang huling tunog ng pagbagsak. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa akala ko. Ngunit ngayon, mayroon kaming ebidensya. Mayroon kaming pag-asa. Kailangan nating dalhin ito sa pulis, bulong ko kay Marco, nanginginig ang boses. Sagot niya, mahigpit na hawak ang kamay ko. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam kong hindi basta-basta susuko si Miguel. Hindi pa man kami nakakabawi sa aming pagkabigla, biglang umalinggaw ang malakas na kalabog sa labas. Parang may sumisira sa gate ng hacienda. Anong nangyayari, bulong ko, ang puso ko'y bumibilis. Sila na yan, sabi ni Marco, ang mukha niya ay seryoso. Si Miguel. Mabilis kaming nagmadali palabas ng silid. Narinig namin ang mga sigaw at ang tunog ng mga basag na salamin. Pumasok na sila. Alana Madrigal. Lumabas ka. Alam kong nasa loob ka. Ang boses ni Tito Miguel ay umalinggaw sa buong mansyon, puno ng galit at pagbabanta. Niyakap ko ang mama ko, na ngayon ay namumutla na sa takot. Ma, kailangan nating magtago. Hindi na tayo makakatago, anak, sabi ni mama, ang boses niya ay nanginginig. Nandito na sila. Dito kayo sa likod ko, sabi ni Marco, at lumabas siya sa harap namin, tila isang panangga. Ang mga mata niya ay matalim, handang lumaban. Biglang bumukas ang pintuan ng sala. Pumasok si Tito Miguel, kasama ang ilang malalaking lalaki. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit nang makita niya kami. Nandito ka pala, Alana, sabi niya, ang ngiti niya ay nakakakilabot. Akala mo makakatakas ka sa akin. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Alam ko kung sino ka, Tito Miguel, matapang kong sabi, kahit na nanginginig ang buong katawan ko. Alam ko ang ginawa mo sa papa ko. Nanlaki ang mga mata niya. Anong pinagsasabi mo, bata? Wala kang alam. May ebidensya kami, sabi ni Marco, at itinaas niya ang 8th drive. Ang mga recording ng papa mo. Ang lahat ng ginawa mo. Nagulat si Miguel. Ang mukha niya ay biglang nagbago, mula sa galit ay naging takot. Paano? Nasaan niyo nakuha yan? Hindi na mahalaga kung paano, sabi ni Marco. Ang mahalaga, tapos na ang laro mo. Kunin niyo sila, sigaw ni Miguel sa kanyang mga tauhan. Biglang sumugod ang mga lalaki. Hinila ako ng isa, pilit na inaagaw ang 8th drive. Ngunit mabilis na kumilos si Marco. Sinuntok niya ang lalaki at bumagsak ito. Alana, tumakbo ka, sigaw ni Marco. Ngunit hindi ako makatakbo. Nandoon si Mama. At hindi ko pwedeng iwan si Marco na mag-isa. Sumugod si Marco sa mga tauhan ni Miguel. Ang bawat suntok niya ay mailakas, ang bawat galaw niya ay may determinasyon. Nakita ko ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang masungit na Marco na nakilala ko. Siya ay isang taong handang lumaban para sa mga mahal niya. Biglang bumukas ang isa pang pintuan. Si Don Ricardo at Doña Sofia. Kasama nila ang ilang katulong at hardinero ng hacienda, ay hawak na mga walis at iba pang gamit. Hindi niyo pwedeng saktan ang mga Rivera, sigaw ni Don Ricardo. At hindi niyo pwedeng saktan ang mga Madrigal sa ilalim ng bubong ko. Nagulat si Miguel.
Hindi niya inaasahan ang paglaban ng pamilya Rivera. Nagkaroon ng gulo. Ang mga tauhan ni Miguel ay nakipaglaban sa mga Rivera. Ang Hacienda del Sol ay naging isang battlefield. Habang nagkakagulo, biglang may pumasok sa pintuan. Isang babae. Si Catalina Reyes. Nagulat ako. Bakit siya nandito? Kasama ba siya ni Miguel? Lumapit si Catalina kay Miguel. Ang mga mata niya ay matalim, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Catalina, tapusin mo na sila, sigaw ni Miguel. Kunin mo ang e-drive. Lumapit si Catalina sa akin. Ang mga mata niya ay tumitig sa akin. Ang mukha niya ay walang emosyon. Handa ba siyang saktan ako? Ang kapatid niya. Catalina di. Bulong ko, ang boses ko'y basag. Kapatid di. Nanlaki ang mga mata ni Catalina. Ang mga salitang iyon ay tila tumago sa kanya. Ang matalim niyang tingin ay biglang lumambot. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Wala kang alam, Alana, bulong niya. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Alam ko, Catalina, sabi ko at lumapit ako sa kanya. Alam kong nasaktan ka. At alam kong ginamit ka ni Miguel. Pero hindi ito ang paraan para maghiganti. Hindi ito ang gusto ng papa natin. Nanginginig ang mga kamay ni Catalina. Tinitigan niya si Miguel na ngayon ay nakikipaglaban kay Marco. Ang galit sa mukha ni Miguel ay kitang-kita. Catalina, ano pa ang hinihintay mo? Sigaw ni Miguel. Kunin mo na sila. Ngunit hindi kumilos si Catalina. Sa halip, sa isang iglap, kinuha niya ang isang vase na nasa tabi niya at ibinato niya kay Miguel. Hindi, sigaw ni Catalina. Hindi ko na kayang gawin ito. Nagulat si Miguel. Ang vase ay tumama sa ulo niya. Bumagsak siya sa sahig. Nagulat ang lahat. Ang mga tauhan ni Miguel ay natigilan. Catalina, sigaw ni Miguel, pilit na bumabangon. Pinagtaksilan mo ako. Ikaw ang nagtaksil sa akin, sigaw ni Catalina, ang mga mata niya ay puno ng luha. Ikaw ang pumatay sa papa ko. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Biglang umalingaw ang sirena ng pulis. Dumating na sila. Nagmadali ang mga pulis sa loob ng mansyon. Agad nilang inaresto si Miguel at ang kanyang mga tauhan. Hindi ito matatapos dito, Alana, sigaw ni Miguel habang kinakalagkad siya palabas. Ang mga lihim ng pamilya Madrigal ay hindi kailanman magpapahinga. Hindi ka magiging masaya. Hindi kailanman. Tinitigan ko si Miguel habang kinakalagkad siya. Ang mga salita niya ay tila isang sumpa. Ngunit sa tabi ko, nandoon si Marco, si Mama at ang pamilya Rivera. Hindi ako nag-iisa. Napakayuko si Catalina, umiiyak. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Catalina, bulong ko. Hindi ka nag-iisa. Ang sirena ng pulis ay unti-unting lumayo, kasabay ng pagkawala ng mga anino ni Miguel. Ang Hacienda del Sol, na kanina ay naging sentro ng kaguluhan, ay unti-unting bumalik sa katahimikan. Ngunit ang kapayapaan ay tila malayo pa rin. Ang mga sugat sa aming mga puso ay sariwa pa. Nakatayo ako sa tabi ni Catalina, na ngayon ay nakaupo sa sahig, umiiyak ng tahimik. Ang mga kamay ko'y bahagyang nanginginig habang hinahaplos ko ang likod niya. Ang kapatid ko. Ang kapatid na lumaki sa galit at pait dahil sa kasinungalingan. Catalina, bulong ko, hindi mo ito kasalanan. Ginamit ka lang niya. Pero nakita ko siya, sabi niya, ang boses ay basag. Nakita ko kung paano niya sinaktan ang papa natin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang simula ng paghilom. Para sa aming dalawa. Para sa pamilya Madrigal. Pagkatapos ng mga pangyayari, dinala si Catalina sa presinto para sa kanyang testimonya. Hindi siya inaresto dahil malinaw na biktima rin siya ng panloloko at pananakot ni Miguel. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lahat na nangyari ay tila panaginip. Ngunit ang sakit sa puso ko ay totoo. Kinabukasan, naramdaman ko ang init ng araw sa aking mukha. Nakaupo ako sa balkonahe, umiinom ng kape. Lumapit si Mama Elena, ang mga mata niya ay namumula pa rin, ngunit may ngiti sa labi. Alana, ligtas na tayo, sabi niya. Salamat sa Diyos at sa pamilya Rivera. Hinawakan ko ang kamay ni Mama. Salamat sa inyo, masalahat ng ginawa niyo.
Dumating din sina Don Ricardo at Doña Sofia. Niyakap nila kami ng mahigpit. Walang anuman, Alana, sabi ni Don Ricardo. Pamilya na tayo ngayon. At ang pamilya ay nagtutulungan. Napatingin ako kay Marco. Nakatayo siya sa di kalayuan, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya at inabot niya sa akin ang kwintas ko. Ang kwintas na ibinigay ng papa ko. Alana, sabi niya, patawarin mo ako kung hindi ko nasabi agad ang totoo. Gusto lang kitang protektahan. Kinuha ko ang kwintas. Ang lamig ng metal ay tila nagpaparamdam sa akin ng presensya ng papa ko. Salamat, Marco, bulong ko. Naiintindihan ko na. Hindi pa rin namin napag-uusapan ang tungkol sa arranged marriage. Ang lahat ng nangyari ay tila nagbigay sa amin ng mas malalim na koneksyon. Ang dating galit ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Ilang araw ang lumipas. Ang Hacienda del Sol ay unti-unting bumalik sa dati. Ngunit ako, Alana Madrigal, ay nagbago. Hindi na ako ang walang muwang na prinsesa na dating nakatira sa isang tore ng ginto. Natuto akong lumaban. Natuto akong magtiwala. At natuto akong humanap ng lakas sa aking sarili. Isang hapon, pumunta ako sa presinto para dalawin si Catalina. Nakaupo siya sa loob ng selda, nakatingin sa kawalan. Catalina, sabi ko, nandito ako. Napatingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay mapula. Bakit ka nandito? Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Tungkol sa papa natin. Tungkol sa nakaraan. Ikinuwento ko sa kanya ang mga magagandang alaala ko sa papa. Kung paano niya ako minahal, kung paano siya nagsikap para sa aming pamilya. Sinabi ko rin sa kanya na ang papa ay hindi masamang tao. Siya ay biktima rin. Alam kong mahirap tanggapin, sabi ko, pero ang papa natin ay minahal din ang mama mo. At ginawa niya ang lahat para protektahan tayo. Tayong lahat. Niyakap ko siya muli. Naramdaman ko ang pagluha niya sa aking balikat. Ang mga hikbi niya itila naglalabas ng lahat ng sakit na matagal niyang tinago. Patawad, Alana, sabi niya. Patawad sa lahat. Wala kang kasalanan, Catalina, sabi ko. Simulan natin ulit. Paglabas ko sa presinto, pakiramdam ko'y may malaking tinik na natanggal sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Catalina, ngunit alam kong magsisimula siya ng panibagong buhay. Hindi na ako nagpanggap na katulong. Ngayon, aktibo na akong tumutulong sa pamilya Rivera sa kanilang negosyo. Sinimulan kong magbasa ng mga libro tungkol sa agrikultura at negosyo. Pinatunayan ko sa kanila na hindi lang ako isang spoiled heiress. May kakayahan ako. May silbi ako. Si Marco, sa kabilang banda, ay naging suporta ko. Hindi niya ako iniwan. Tinutulungan niya ako sa aking pag-aaral, sa aking paglalakbay. Ang mga masungit niyang tingin ay napalitan ng pag-aalala. Ang matatalim niyang salita ay napalitan ng paggabay. At unti-unti nakikita ko ang isang bahagi ng kanya na hindi ko nakita noon. Ang pagiging maalalahanin. Ang pagiging mapagbigay. Isang hapon, habang nag-aaral ako ng mga dokumento sa opisina, lumapit si Marco. Mukhang masaya ka sa bago mong trabaho, Alana. Ngumiti ako. Marami akong natututunan. At pakiramdam ko'y may silbi ako. Umupo siya sa tabi ko. Hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa akin, Alana. O kanino man. Alam kong may kakayahan ka. Palagi. Nagkatinginan kami. Ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa. Ang kwintas ko'y nasa lig ko. Ang alaala ng papa ko ay sariwa pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay isang paalala ng lakas at pagmamahal. Lumabas kami ng opisina at naglakad patungo sa hardin. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang kulay dalandan na liwanag ay bumabalot sa buong hacienda. Umupo kami sa isang bench at kinuha ni Marco ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng kapanatagan. Alana, bulong niya, tumitig sa akin. Ang mga mata niya ay may halong paghanga at pagmamahal. Ang mga araw sa Hacienda del Sol ay tila mas maliwanag ngayon. Hindi na dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa presensya ni Alana. Ang dating inis at pagdududa ko sa kanya ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang damdaming hindi ko inaasahan, pagmamahal.
Nakaupo ako sa balkonahe, umiinom ng kape, habang pinapanood si Alana. Abi siya ngayon ay hindi na ang clumsy na Ara, na halos araw-araw ay may nagagawang kapalpakan. Ngayon, siya si Alana Madrigal, isang babaeng may paninindigan, may kakayahan at may puso. Nakita ko siyang abala sa kusina, tinutulungan si Manang Faye sa paghahanda ng tanghalian. Ang mga kamay niya, na dati sanay lang sa pagpapaganda, ngayon ay sanay na sa paghiwa ng gulay, sa pagmamasa ng harina. Ang bawat galaw niya ay may tiwala at pagmamahal. Maya-maya, lumabas siya sa kusina, may hawak na tray ng mga kakanin. Nakita niya ang mga bata ng mga hardinero na naglalaro sa bakuran. Lumapit siya sa kanila, nakangiti. Umupo siya sa damuhan at sinimulan silang turuan ng isang kanta. Ang mga bata'y tuwang-tuwa, nakikinig sa kanya. Ang boses niya ay malambing, puno ng pagmamahal. Pinagmamasdan ko siya. Ang dating Alana ay takot sa dilim, takot sa paggawa ng trabaho, takot sa mundo. Ngayon, siya ay isang ilaw. Isang ilaw na nagbibigay ng init at pag-asa sa paligid niya. Hindi lang siya magiging asawa ko. Siya ay magiging isang ina. Isang ina na kayang alagaan ang mga anak namin, tulad ng pag-aalaga niya sa mga bata ngayon. Isang hapon, nagpasya kaming dalawin ang libingan ng papa niya. Tahimik kaming nagmaneho. Ang daan ay puno ng mga alaala, ngunit ngayon, ang mga alaala ay hindi na masakit. Ito ay mga paalala ng pagmamahal. Nang makarating kami sa libingan, tahimik kaming lumapit sa puntod. Walang pangalan. Tanging petsa lamang. Ngunit alam namin kung sino ang nakahimlay doon. Papa, bulong ni Alana, ang boses niya ay basag, ngunit may ngiti sa labi. Nandito na po ako. Ligtas na po kami ni Mama. At nakuha na po namin ang hustisya para sa inyo. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ka nag-iisa, Alana, bulong ko. Nandito ako. At ang pamilya Rivera ay nandito para sa inyo. Tinitigan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit may ngiti sa labi. Salamat, Marco. Kailangan din nating sabihin sa kanya ang tungkol sa kasal, sabi ko, bahagyang ngumiti. Napangiti siya. Sigurado akong matutuwa siya. Bumalik kami sa Hacienda del Sol. Ang buong pamilya Rivera, kasama si Mama Elena, ay abala sa paghahanda. Hindi para sa isang party, kundi para sa kasal namin. Ang kasal na dating isang kasunduan, ngayon ay naging isang pagdiriwang ng pagmamahal. Marco, anak, kailangan mong sukatin ang barong mo, sigaw ni Mama Sofia. Alana, anak, subukan mo na ang wedding gown mo, sabi ni Mama Elena. Ang buong hacienda ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang mga dating gulo at takot ay tila nawala, napalitan ng pag-asa at kaligayahan. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Alana sa hardin, sa ilalim ng mga bituin, huminto kami sa ilalim ng isang malaking puno. Marco, sabi niya, ang boses niya ay malambing. Naaalala mo ba noong una tayong magkita? Ang inis mo sa akin. Napangiti ako. Akala ko'y isa kang spoiled brat. Pero nagkamali ako. At ako, sabi niya, akala ko'y isang masungit at mayabang ka. Pero nagkamali rin ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Marami tayong natutunan, Alana. At ang lahat ng iyon ay nagdala sa atin dito. Tinitigan niya ako, ang mga mata niya ay kumikinang sa ilaw ng buwan. Salamat, Marco. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal kita, Alana, bulong ko, at niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal na mahal kita. Nararamdaman ko ang tibok ng puso niya. Ang tibok ng puso na ngayon ay konektado sa akin. Ang tibok ng puso na magsasama sa isang bagong simula. Kinabukasan, ang araw ng kasal. Nakatayo ako sa harap ng altar, naghihintay. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak, ang mga ilaw ay kumikinang. Ang mga kaibigan at pamilya ay naroon, nakangiti. Biglang bumukas ang pinto. At doon, nakita ko siya. Si Alana. Nakasuot ng isang puting wedding gown, ang buhok niya ay nakapusod, at maihawak na bouquet ng puting rosas. Ang mukha niya ay kumikinang sa ilaw ng araw. Ang mga mata niya ay puno ng kaligayahan. Siya ang prinsesa ko. Ang prinsesa na nagmula sa dilim, at ngayon ay handa nang magsimula ng isang bagong buhay. Sa tabi ko,
Ang bawat hakbang ko patungo sa altar ay tila isang paglalakbay. Hindi lang isang paglalakbay sa pasilyo ng simbahan, kundi isang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang mga bulaklak sa paligid ay kumikinang, ang mga ilaw ay nagbibigay ng kakaibang kislap. Ang mga mukha ng mga mahal ko sa buhay ay nakangiti, puno ng pagmamahal. Nakita ko si Mama Elena, nakaupo sa unang hilera, ang mga mata niya ay puno ng luha ng kaligayahan. Sa tabi niya, sina Don Ricardo at Doña Sofia, na ngayon ay tila tunay ko ng mga magulang. Ang kanilang mga ngiti ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. At sa dulo ng altar, nandoon siya. Si Marco. Nakatayo siya ng tuwid, nakasuot ng barong Tagalog, ang mga mata niya ay nakatitig sa akin. Ang mga mata na dating puno ng pagdududa at paghamak, ngayon ay puno ng pagmamahal. Ang mga mata na tila nagsasabi ng lahat ng hindi niya kailanman sinabi. Nang makarating ako sa harap niya, inabot niya ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kuryente sa buong katawan ko. Ito na. Ito na ang simula ng bagong buhay namin. Mahal na mahal kita, Alana, bulong niya, ang boses niya ay puno ng emosyon. Mahal din kita, Marco, bulong ko pabalik. Ang seremonya ay nagsimula. Ang bawat salita ng pari ay tila tumatago sa aking kaluluwa. Ang bawat pangako ay tila nagbibigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Nang dumating ang oras ng aming mga panata, kinuha ni Marco ang mic. Alana, simula niya, ang boses niya ay matatag, noong una tayong magkita, inis na inis ako sa iyo. Akala ko'y isa kang spoiled brat, walang alam sa buhay. Pero nagkamali ako. Nakita ko ang lakas mo. Nakita ko ang tapang mo. Nakita ko ang puso mo. Ikaw ang nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, ng tiwala at ng pamilya. Pangako ko, mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Aalagaan kita. Poprotektahan kita. At gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Habang buhay. Niyakap ko siya. Ang mga luha ko'y umagos, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Ang mga salita niya ay tila isang himig na nagpaparamdam sa akin ng kapayapaan. Ngayon, ako naman. Kinuha ko ang Mickey, ang mga kamay ko'y bahagyang nanginginig. Marco, simula ko, noong una tayong magkita, kinaiinisan din kita. Akala ko'y isang masungit at mayabang ka. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko ang isang taong may mabuting puso. Isang taong handang lumaban para sa tama. Isang taong nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi sa pera, kundi sa pagmamahal at pagtitiwala. Pangako ko, mamahalin kita ng walang hanggan. Aalagaan kita. Magiging tapat ako sa iyo. At gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Habang buhay. Pagkatapos ng aming mga panata, naghalikan kami. Ang halik ay puno ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng pangako. Ang lahat ng pinagdaanan namin ay tila nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa aming pagmamahalan. Ang reception ay ginanap sa Hacienda del Sol. Ang buong lugar ay puno ng tawanan, musika at sayawan. Ang mga Madrigal at Rivera ay nagkaisa, nagdiriwang ng isang bagong simula. Nakita ko si Catalina, nakaupo sa isang sulok, nakangiti. Lumapit ako sa kanya. Catalina, sabi ko, salamat sa pagdating mo. Alana, sabi niya, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. At salamat sa pagpapakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Niyakap ko siya. Alam kong mahaba pa ang proseso ng paghilom ni Catalina, ngunit alam kong magiging maayos siya. May pamilya na siya ngayon. Habang sumasayaw kami ni Marco, naramdaman ko ang pagod, ngunit ang kaligayahan ay mas matindi. Ang lahat ng pinagdaanan ko ay tila nagdala sa akin sa sandaling ito. Mula sa pagiging isang prinsesa na nagtatago, hanggang sa pagiging isang babaeng lumaban para sa katotohanan. Ngayon, hindi na lang ako si Alana Madrigal, ang tagapagmana. Hindi na lang ako si Ara, ang nagpapanggap na katulong. Ako si Alana Rivera, asawa ni Marco. At sa loob ng aking sinapupunan, may lumalaking buhay. Isang bagong simula. Isang bagong henerasyon ng pagmamahal. Niyakap ako ni Marco ng mahigpit. Masaya ka ba, Alana? Bulong niya. Ngumiti ako. Masaya ako, Marco. Higit pa sa iniisip mo. Tumingin ako sa labas ng bintana.
Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Ang lahat ng gulo ay tapos na. Ang lahat ng sakit ay naghilom na. Ang lahat ng lihim ay nabunyag na. At sa gitna ng lahat ng iyon, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi nakabatay sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tiwala, sa pag-unawa, sa pagpapatawad, at sa pagiging totoo sa sarili. Ang pagmamahal na nagbibigay ng lakas para harapin ang anumang pagsubok. Ang pagmamahal na bumubuo ng isang pamilya. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa isang prinsesa na nagtatago. Ito ay tungkol sa isang babaeng natuto kung paano lumaban, kung paano magmahal, at kung paano maging isang ina. Ito ay tungkol sa isang pamilya na nagkaisa sa gitna ng kaguluhan. At ito ay tungkol sa isang pag-ibig na lumago mula sa mga abo ng nakaraan at nagbigay ng bagong pag-asa para sa hinaharap. At dito nagtatapos ang kwento ni Alana Madrigal at Marco Rivera. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata, kasama ko kayong bumuo ng isang mundo. Mundo kung saan ang pag-ibig ay sumisibol sa gitna ng pagsubok, kung saan ang tiwala ay muling nabubuo, at kung saan ang pamilya ay nagiging sandigan sa bawat laban. Maraming salamat sa inyong paglalakbay na kasama ako, mula sa simula ng pagpapanggap ni Alana, sa misteryo ng Hacienda del Sol, hanggang sa pagtuklas ng katotohanan at paghilom ng mga sugat. Bilang inyong manunulat, malalim ang pasasalamat ko sa inyong oras at atensyon. Ang bawat salita ay binuo hindi lang ng imahinasyon kundi ng puso. Naging saksi tayo sa pagbabago ni Alana at Marco, mula sa pagiging magkaaway hanggang sa pagiging magkapuso. Nakita natin kung paano ang kapatawaran ay nagbibigay daan sa paghilom, at kung paano ang pag-asa ay nananatili kahit sa pinakamadilim na oras. Umaasa akong ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso. Na ito ay nagpaalala sa inyo na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-ibig, tiwala, at pamilya ang tunay na nagbibigay halaga sa ating buhay. Sana ay nakahanap kayo ng inspirasyon sa lakas ni Alana, sa katatagan ni Marco, at sa kapangyarihan ng pagpapatawad ni Catalina. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung mayroon kayong nais ibahagi, mga saloobin, o anumang natutunan sa kwentong ito, huwag mag-atubiling ipahayag. Ang inyong mga reaksyon ay ang pinakamalaking regalo para sa akin. Hanggang sa muling pagkikita.